Magandang araw po sa inyo lahat. Unang-una gusto ko po magpasalamat sa lahat ng mga sumusubaybay po sa akin dito sa mga post ko. Gusto ko rin po magpasalamat sa nakaraan na dance-a-thon for a cause for me po. Actually, nagulat po ako doon kasi ang usapan po namin ni Tita Lani is November 8. Yun ang huli niya sinabi sa akin. So, nung 24, di ko po alam kung ba't bigla ako nagising ng madaling araw kasi nasi-CR ako. Tapos, before ako pumunta sa CR, na silip ko yung cellphone ko. At ayun nga, may nakatag sa akin na post na October 25. Siyempre ako po, yung mga oras na yun, hindi ko alam kung totoo ba yun o baka nananaginip ako. Hindi ko po pinansin. So, yun nga, natulog ako. Pagkatapos, kinabukasan, mga bandang 7 or 7:30, nakita ko ulit talaga yung post. October 25 talaga. Surprise po talaga ako doon. Talagang, po yung nararamdaman ko doon na malayo pa yung ine-expect kong date na sinabi, pero kinabukasan na pala. Gusto ko po magpasalamat Power Movers, Antipolo, and Tita Lani De Leon dahil napabilis po yung date ng event. Actually, dapat nung August pa po yun or September. Na-move lang nang na-move dahil maraming event kay SM. Pangalawa po, at saka sa lahat ng mga nagpunta ng mga nag-participate, mga coaches, mga zines, lalo na si Sis Angelina, Bro Mark, ayan, Zine Mark, Flying Mark, at Zine Rose, Zine Fred, at saka ibang mga coaches ng Power Movers Antipolo. And Zine. Sinabi ko po doon sa mismong event na this week magpapa-schedule ako sa spine specialist ko na para mapatuloy na to. Kaya lang gusto ko na siyang maayos kasi re-reduce na yung blood flow, sabi ng doctors, at saka yung circulation nahihirapan na. Pati itong lungs ko is hirap na din, kaya kahit nakaupo o nakahinga lang ako, hinihingal ako. At yung chest pain ko tumitindi. Ngayon bumabalik na naman ako sa pagsuot ng oxygen. Tapos may nerve compression na rin na findings dito sa brain ko. Then, dahil nga na may lupus ako, nagkaroon na rin ako ng amaurosis fugax. Pangatlong atake na siya nung una, yung pagkapanganak ko sa third baby ko at nung 2022. Then, itong last week na inatake ulit. Ang paliwanag po sa angiogram ko is may defect po. Nakita po, nasilip na unang-una namamaga yung loob. Kasi kaya po ako pina-angiogram ng mata kasi nga namamaga siya. Gusto makita ni doctor na kung ano yung nagkukos ng pamamaga. Kaya ako na angiogram. Fluorescent angiogram po ang tawag doon. And lumabas po yung official result na meron po akong congenital sa eyes. Kaya po pala nung elementary days ko po, almost 1 month po akong masakit po yung ulo dito sa back. Kasi because of migraine. Then lumabas po yung result ko ng brain MRI na may nerve compression na po siya. Then yung aking migraine is severe na daw po. Chronic severe migraine na po ang nangyayari. Then
regarding dun sa congenital ko na nasa mata ko is, yung both retina ko is may defect po. Kasi yung window, unang paliwanag ni doctor, na naaalala ko lang po kasi medyo ano na po yung memory ko din. Ang pinaliwanag po ni doktora sa akin na retina specialist is may window dun sa loob ng both retinas na defect. Hindi siya parehas ng pagka-defect, pero may defect po yung sa right, may defect din sa left. Sa left and right pala, sorry. So yun, both from retina po. So nangyayari po yung pagkabulag. Ang paliwanag po sa akin is nangyayari po yung amaurosis fugax sa akin if hindi po ako nakakainom ng or hindi controlled yung SLE sa akin, which is hindi po ako nakakabili ng mga gamot kasi di ako nakakabili ng gamot kapag ubos na yung binili ko. Ulitin ko po, hindi po ako nakakabili ng gamot kapag naubos na yung mga binili sa akin ng asawa ko, or may nagbigay ng pambili, may nagbigay, may nagpahiram. Yun na po. So, pag naubos na po yun, kasi napakamahal po ng gamot ko po sa SLE na to. Hindi lang po kasi siya isa o dalawa, tatlo. Yung isa pong gamot ko is nagkakahalaga ng, kapag walang PWD, nagkakahalaga siya ng 100 pesos. So, iniinom ko siya 3 times. So, sa isang araw, kailangan may 300 pesos ako. Isang araw lang po yun. Dati, 4 times a day po yun sa akin, lalo na nung nagkaroon po ako ng history ng heart failure. 4 times a day si doktora sa akin, pati nung pulmonary biopsy, kasi nagkaroon po ako ng mga nodules, bukol, meron pa rin po siya. So may mga bukol po sa both lungs ko, kaya yung mga yun po yung tinatawag na interstitial lung disease, gawa po yun ni lupus, gawa ni SLE. At meron na rin po siyang pleural thickening. So, ang paliwanag po sa akin ng doctors is, ng pulmo ko is peklat na makakapal, at makapal na rin ang both lungs. So, yung dati, epicopleural lang siya sa ilalim. Ngayon, lahat na. So, hindi ko po alam kung ba't nagkaroon ako ng mga ganon. Gawa na po yun ni lupus. Yung sa heart ko po, based sa mga follow-up check-ups ko sa mga cardiologist ko po, is may congenital na rin po ako sa heart. Yung pagsara po ng valves, ang normal daw po is ganun. Pag nagsasara ang normal heart, pag nagbi-beat siya, ganyan siya. So yung sa akin daw po is ganun siya. Parang, in other words yata, is maganit. Maganit. Pag ganun siya. Ganun. Tapos, nalagyan po ako ng pacemaker 2019. After kong nalaman na may positive ako sa autoimmune na SLE. Lahat ng organs. So, yun nga, yung may sarili po kasing battery yung mga heart natin, sabi ng mga cardiologist. So, yung battery ng heart ko na nagsusupply ng kuryente is palyado. Nasira na siya, palyado din siya. So, kinailangan akong kabitan ng pacemaker. Ito po siya. Ayan. Ayan siya. Ayan. So, ayan. Ayan po yung pacemaker ko. So, may time na papalpitate, ganyan. During follow-ups, lumabas na rin yung findings, test results, na talagang unang tinamaan po sa akin is heart. Then, sumunod na yung lungs. Then, sumunod na rin yung brain, na may nakitang pineal glands is pinakagitna ng brain. Meron daw po tayong lahat nun.
Pero yung sa akin po is lumalaki. Kaya medyo ulo ko. Tapos nagsusurrounds na rin yung white matter disease na nagkukos din ng mga migraine ko. So, siya din yung nagkukos ng severe chronic migraine ko. And ngayon, nag-nerve compression na rin ako. May ipit pa rin siya na MRI last July 2025. Ang paliwanag po ng mga neurologist is pag hindi pa rin siya na fix yung lahat ng organs ko, since may lupus ako, since may SLE ako na tinamaan na lahat, heart, lungs, brain, kidneys po, isa na lang yung gumagana sa akin, yung right. Yung left, maliit, manipis, may bukol, at hindi na siya nagpa-function. So, isa na lang. Tapos, yung ovary ko, tinamaan na rin po. Yung may bukol, parehas, ovarian cyst. Kaya iwas na iwas po kong tumaba. Kasi, sa pagkakarinig ko sa may mga PCOS is bawal tumaba, bawal magpataba. Kaya pala napapansin ko po is kapag kumakain ako ng mga carbs, lumalaki yung tiyan ko, lumalaki ako ng konti. So, pinipigilan ko na pong kumain ng mga pampataba. Kasi nga, konting kain ko lang, parang bumibigat ako. So, yun. Nasabi ko po kanina na may nasabi ako sa event. Ngayon pong week na to is papa-schedule ako. So, yung papa-schedule ko po, baka po ma-move pa po yun kasi nag-usap na po kami ng mag-asawa na hindi ko pa po pwedeng mapa-schedule kasi nga po kailangan po ng down. Sa Medica City po ako, kailangan mo operahan. Hindi po ako kailangan sa mga public. Alam ko po meron pong mga libre ngayon na opera, hospital, zero billing, pero ako po kasi hindi po ako pwedeng lumipat basta-basta sa public. Unang-una, pagpapasahan po ako back to zero, pag-aaralan po, pa-check up po ulit hanggang sa pabalik-balik na naman po ako lang po mag-isa nagpapa-check up. Kasi yung asawa ko po kailangan magtrabaho. So, kung lilipat po ako sa public, hindi ko na po kakayanin mag-isa. At mahirap po maghanap ng doktor. Yun po. Kaya, kailangan po ng down. At pahig naman po yung husband ko, kaya lang po wala kaming pang down sa hospital. So, hindi ko po alam kung kailan po. Kaya medyo nawawalan po ng pag-asa. Kaya, pasensya na po sa lahat ng mga pinopost ko po ng mga negative kasi po yung time na talagang down na po ako nawawalan na po ako ng pag-asa. Okay. Kung meron man po nakalimutan, mag-record na lang po ulit. Salamat po ulit and salamat sa lahat ng mga nagpipray sa inyo. Thank you po. Lang din ako na nasabi ko lang din last Saturday nung sa event na sa sakit kong SLE, pag may gasgas po yung lalamunan at buong esophagus ko po, pati yung pinaka-lining, pag nagsasalita na po ako ng matagal, may mahapdi na po siya at nalalasan na akong dugo, lalo na pag nagalit na ako. Then na CT angiogram na rin po yung buong tiyan ko. Yun lang po yung good news na wala pong namamaga dun sa mga ugat ng tiyan ko. So na-rule out po yung mesenteric vascular disease. So yung issue na lang dun sa tiyan ko is yung bile ko nagre-reflux. Then yung aking larynx is nagre-reflux din. Ang sabi po ng doktor is once na naayos po ito, ma-fix na rin po yung larynx ko at yung nalalasan ko mga blood, unti-unti na siyang mag-fade, mag-heal. Yun po. Then,
mahapdi na rin po yung buong katawan ko. May time po na talagang hindi na po ako makagalaw. Alam niyo po yung pain na maliliit na tusok na malamig na mahapdi. Yun po ang pakiramdam na sinasabi kong mahapdi na yung buong katawan ko. Di ko po alam kung hanggang kailan ko po to kayang tiisin lahat. Tanging si Lord na lang po ang makakasagot at siya lang po ang pwede kong lapitan. Lahat naman po tayo, siya lang din ang siya lang din ang makakasagot ng lahat ng mga tanong natin, sa lahat ng mga problema natin. Last message ko po is maraming salamat po ulit sa Power Movers, Antipolo, Tita Lani De Leon, and of course SM Supermalls and SM Antipolo Center Downtown, and of course kay Lord. Grabe yung binibigay niya sa akin na blessings. Maliit or malaki, still a blessing for me po, kasi sobrang laking tulong po ng lahat ng mga binibigay niyo sa akin. Personally po, gusto ko magpasalamat sa mga patuloy na nagsusuporta kapag meron sila. Ayun po, sana hindi po kayo mapagod na magdasal para sa akin. Maraming salamat po. And alam ko po yung mga binibigay niyo po is ibabalik po yan ni Lord, siksik, liglig at umaapaw. Yun po ulit. And baka may nakalimutan pa po, kaya nagpahabol po ako. Okay, salamat po, and lagi po tayo mag-iingat, kapit lang kay Lord. Thank you po.